Nakuusap-usapan pa rin ang mga kontrobersiya. Pero mo ilang linggo na ang nakakaraan after ng tanghalin ang Miss Mexico bilang bago Miss Universe 2025. Pero globally na to ha, worldwide na ang nagkakaroon ng kanilang mga opinions, mga saloobin, nagpapakita ng disgusto, nagpapakita ng disappointment sa katatapos lamang na Miss Universe 2025. Ilang weeks na rin nakaraan pero pinag-uusapan pa rin. And in fact, habang binavlog natin to, lumabas ang balita na naghahanap na ng bagong franchise owner itong si Raul Rocha ng Mexico. Dahil 'di ba after na binenta sa kanya ni Ann yung Thai na transgender na nasa Mexico, na may balita naman na hinahunting na kasi hindi yata sumipot sa mga dun sa kasong isinampa sa kanya. Kaya parang basta may mga ganung balita na rin. But going back to Miss Universe, siguro sa lahat ng mga bukonero dyan na kapanood ng pageant, kagaya namin kayo na nagulat din siyempre sa naging resulta, lalo't ang ating pambatong si Atisa Manalo ay talaga namang rumampa at nagpakitang gilas sa lahat ng aspeto, preliminaries, interviews, especially doon sa final, sa top 30, sa top 12, hanggang makarating siya sa top 5. Talaga namang inilaban niya ng bonggang-bongga ang Philippines. But sad to say, hindi man siyang hindi naman natin nakuha yung ina-expect natin panalo, pero inaasahan natin na sana mas mataas sa third runner-up finish yung kanyang napanalunan. But anyway, yan na yan. Kaya lang, syempre, hindi natin negosyong malaki yung Miss Universe na yan at nakikita nga natin kung paano pinatatakbo yan. Since kasi hawakan niya nitong grupo na simula nung hawakan ni na Anjura Chochachi, hindi ko ma-pronounce. At saka itong hanggang kay Nanawat na, hanggang na dito kay iyang naging iba na. Ang layo-layo na doon sa panahon na talagang ang Miss Universe ay talagang tinitingala bilang number 1 na pinaka-trusted at pinaka-glamorous na beauty pageant sa buong mundo. Ang dami-dami na rin, nakailang Miss Universe winners na rin ng Philippines diyan, 4, at napakaraming mga first runner-up, third runner-up, fourth runner-up, top 10 finishes, at kung ano-ano pa mga top na napapasama tayo diyan. But still, simula nga ng naging powerhouse na tinatawag ang Philippines, talagang hindi nawawala taon-taon yung mga ganyang diskusyon, reklamo. Pero dito kasi sa latest nating nasaksihan itong 2025, na-witness naman talaga natin, kumbaga yung harap-harapang korupsyon o pandaraya na bakit wala na naman to doon, naiinis ako. Harap-harapang korupsyon o pandaraya na ipinakita sa atin ng organizer. Lalo pat may mga ilang previews na mga Miss Universe winners na parang nakikisa rin or nagkakaroon din ng mga tanong o question na bakit nawala yung auditing firm, bakit hindi kagaya nung before sila ay ganito, ganyan. Makikita natin yung mga scores, may mga tabulators at may mga auditors na sila mismo yung nag-aabot ng resulta. Ngayon daw kasi hindi ganun ang nangyari na. Valid naman lahat, at for the very first time sa history nga ng Miss Universe, ngayon lang tayo nakakita ng winner na hindi ko matanda ng pangalan na binubo immediately after. Actually, ipuputong pa yung corona sa kanya as Miss Universe winner. Binubo na siya ng mga tao kasi nga kitang-kita mo kung pagbabasihan at kung sinunod yung sinasabi nating format na after top 12 may top 5, tapos sa top 5 mayroong question and answer na ang ganda-ganda ng ginawa ng Philippines, ng Venezuela at saka ni Cote d'Ivoire, 'di ba? Silang tatlo ang inaasahan papasok doon sa top 3 kung sinunod yung format. But the thing was, nagkaroon ng another round of Q&A, nakasali pa rin yung Mexico at saka yung Thailand na supposedly ay naligwak na sila kung pagbabasehan natin yung husay sa pagsagot doon sa first round of question, Q&A. Ngayon, nagkaroon ng second round, but still, laylay pa rin kasi bonggang-bongga pa rin na nasagot yun ng Philippines, ng Cote d'Ivoire at saka ni Venezuela. But sad to say, yun na nga, ang naging placement nila, si Cote d'Ivoire, fourth runner-up, third runner-up si Philippines, second runner-up si Venezuela, first runner-up si Thailand, at
si Miss Mexico nga yung tinanghal na 2025 Miss Universe na talaga namang lahat, nakita ko yung mga nagba-vlog ng mga mahihilig sa mga beauty enthusiast na from Europe, from Latin America, kahit mga kapwa Meksikano na hindi sila natuwa kasi pala, ito palang pinadala ng Mexico sa Miss Universe, doon pa lang sa national pageant pa lang, controversial na. Parang talagang pinaboran na siya. Tapos 'di ba, ngayon lumalabas tuloy na parang stage lang yung ginawa nilang drama-drama ni Nawat na nang dumating siya, na kesyo inaway-away, bla 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 bla, nanindigan siya. Gimmick lang pala 'yon kasi nga merong mas malaking panalo na ilalaan para sa kanya. And recently lang nang umuwi ng Philippines itong si nanalo nating sino pa to? Sina CJ Opiaza at saka si Grand International Emma Tiglao. Nang dumating sila, kasama yan kasama nila yung Miss Thailand na first runner at saka si Nawat. Ay nakita talaga ni Nawat kung gaano kabaliw ang mga Pilipino sa mga beauty pageants, mga beauty shows. Tapos habang nagpaparada sila, ikot sila dito sa Makati or nagsisigawan yung mga Pinoy ng cooking show, referring to Miss Universe na tinatawanan nga lang nitong ni Nawat kasi nga parte nga siya ng bagong Miss Universe organization. So ang dami-dami mga bagay na nangyari. Ang latest namin nabasa, si Lara Kigaman, dati nating Miss International noong 2003, ay nagbigay na rin siya 2005. Nagbigay na rin siya ng pahayag na sabi niya, nakakalungkot lang na isipin na during her time, nag-represent niya ang Philippines sa Miss International Beauty Contest sa Japan, at nandoon na siya, baon-baon lang niya yung tatag niya, lakas ng loob, yung talino niya, at saka yung mga gandang asal ng Pinay, at walang politika, wala nga daw siyang glam team, and yet she won the title. Kaya sana nga daw mas maging maingat na yung mga future generation, yung mga future na mga nauhumaling sa mga beauty contest, na mas maging, yun na nga, mas maging hindi man maingay, but mas maging vigilant na ipaglaban din, kasi nga pag nakikita na daw natin on an international or global stage ang mga ganitong bagay, talaga namang masasabi mo talagang may mga kadayaan na nagaganap. Although hindi niya minention ang Miss Universe at all. Pero alam natin na yun ang pinupuntahan kasi nung naging mainit na issue ng mga panahon na to. And then nagsalita na rin si Catriona Gray, tapos sina Pia Wurzbach, at marami pang iba. Hinihintay na nga namin magsalita itong sina Jonas Gafford at si Shamsi Supsup bilang sila yung may hawak ng Miss Universe Philippines franchise sa atin. So wala pa rin silang nilalabas na pahayag. Although itong si Dayanara Torres na dati ring Miss Universe na alam mo na, napakabongga talaga ni Dayanara. In fact, nung silang dalawa ni Arbonay Gabriel ang nagsisilbing co-host o anchors doon sa 2025 Miss Universe, mas mamahalin mo nga ang mga kuda ni Dayanara kasi talagang ramdam na ramdam mo yung pagkapinay niya, na hindi naman natin masisisi kasi for quite some time, mga ilang taon din namang namalagi, nagkaroon ng magandang career dito si Yari, at talaga namang minahal siya at inampun siya ng mga Pinoy. Kumpara natin kay Arbonay na yung brief stint niya dito sa Philippines through Itbulaga, talaga namang okay din naman. Kaya lang, ikukumpara mo dun, kaya siguro mas at ease, mas komportable si Dayanara na laging pinapupurihan ang Philippines. At sinabi nga niya na pinapanood nga kami lumang interview sa kanya ni Kuya Boy na kung sakaling sasali siya uli sa Miss Universe, ang papakilala na niya ay isa siyang Puerto Rican na mahal ang Pilipinas, something like that. Ang saya lang. Eh dito si Arbonay, isa rin sa mga tinira nito ni Raul Rocha kasi nga parang pinipintasan niya o nilalait niya na since 3 years ago pa siya nanalong Miss Universe bilang representative ng USA in 2022, hindi man lang daw umaabot ng 1 million ng kanyang followers sa Instagram. Na ang mga Pilipino ang isa sa mga nanguna na nanawagan na sige nga, anuhin nga natin itong si Raul Rocha para maramdaman niya na talagang ang lakas natin sa social media. True enough, kasi in less than an hour, umabot na ng milyon and still counting ang followers ngayon ni Arbonay Gabriel sa Instagram. Na ikinasaya naman na sobra namang ikina-overwhelmed nito ni Arbonay at papasalamat siya kasi ang ilan nga sa mga nanguna na mga panya na
na i-follow siya, at ako isa na ako sa mga nag-follow sa kanya, ay mga Pilipino o mga Pinoy na talaga naman mga byokonera at mga patron at supporters ng mga beauty contest. So ang saya-saya lang ng mga nagaganap na yan. So meron pa yan, hindi pa matatapos itong taon na to kasi ang dami pa ako naririnig na mga usapan sa negosyo, mga nababasa ng mga politika sa ganito, ganyan. Ang pangit lang kasi ito nang ang kandidata ng Miss Mexico na nanalo, siya na siguro yung pinaka-controversial among the most controversial ones kasi nga parang hindi siya tinanggap ng sambayanan. In fact, naaawa nga kami sa kanya pag nakikita namin yung mga video niya na naglalakad siya sa Thailand. Mas pinagkakaguluhan pa yung yung nagpaparadang dinosaur. mas nilalapitan pa ng mga Thai people at mga taong nakakakita kaysa sa kanya na kaya siguro may isang pagkakataon nakita kami wala na yung sash niya bilang Miss Universe. Nakakaawa din, kaya lang yun na nga, since nasaksihan nga at na-witness ng buong mundo yung klase ng quote-unquote pandaraya na sinasabi natin, naging biktima rin siya, di ba? So kung hanggang kailan yung usapan na yan, usapin na yan, maibibenta na ba at sana nga maibigay sa tamang mga nagpapatakbo ng organisasyon ng kanyang klaseng beauty pageant. Kasi kahit paano nakakapagbigay ng inspirasyon talaga yan sa mga tao na alam mo yun, through beauty contest, naipapahayag ang iba-ibang mga advokasya at mga plataforma ng isang babaeng mahusay, matalino, smarte, maganda at may pagmamahal sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, Miss Universe pa rin po, Ambet Nabus. Nagpapasalamat dito lamang sa Abera World Channel. Maraming salamat sa aming mga sponsors. Again, babu!